Ayan po. Nagtatalak na naman po itong si Larry Gadon, ano po, mga kabida. Ito, sa kanya hong latest na pahayag, nagsuggest po ito na mag-resign na lang po itong si Vice President Sara Duterte, ano po, na? Para may chance pa po itong si VP Sara na tumakbo bilang presidente po ng Pilipinas sa 2028, ano? Ang layunin po ni Gadon ay gusto ho niyang patunayan, mga kabida, kung tumakbo po itong si Sara Duterte bilang presidente po ng Pilipinas, na walang boto talaga itong mga Duterte, ano. Sinight pa niya yung 2016, no? Kaya daw nanalo itong si Digong, dahil ho daw sa mga Ilocano at saka mga Marcos loyalists, ano? Hindi ho daw sapat yung boto ng mga Duterte mula sa Davao at iba pang bahagi po ng Mindanao para maglukluk po ng isang Pangulo po ng Pilipinas. Kaya dahil sa mga Ilocano at saka mga Marcos loyalists, ito, nanalo po itong si Digong noong 2016. Ito, pakinggan muna natin, mga kabida, itong kanyang pahayag at papatunayan ko po kay Secretary Gadon na nangarap po siya ng gising, ano? Ito pong si Gadon. Alright? Na naginip po ng gising. Ito, pakinggan muna natin yung kanyang pong mga sinabi. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang silang i-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number one na may malayong agwat sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara, napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman, nagkukwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila, walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatapos sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw.
mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao, wala silang suporta. Hindi ka mag-iisip po mga kabida, mapapaniwala ka talaga doon ho sa kanyang mga sinabi, ano? Alright. Himay-himayin po natin yung kanyang mga sinabi. Unang-una po yung kanyang suggestion na magbitiw po sa tungkulin bilang Vice Presidente po ng Pilipinas, ito pong si Vice President Sara Duterte, no? Para may chance daw itong si Sara na tumakbo bilang Presidente po ng Pilipinas ngayong 2028, ano? Gusto ho niyang patunayan, mga kabida, na wala talagang boto po itong mga Duterte. Gusto niyang ipahiya po itong mga Duterte. Lalong-lalo na po ito pong si Sara Duterte. Sinight niya yung 2016, ano? Kung saan po ay nanalo po itong si Digong, ano? Yung pagkapanalo daw ni Digong, mga kabida, ay hindi ho dahil sa mga Duterte votes or hindi ho dahil sa balwarte po ng mga Duterte. Ang dahilan po daw kung bakit ho nanalo po itong si Digong, because of the support coming from the North, no? Coming from the Ilocanos at saka itong mga loyalista po ng mga Marcos. Okay? Now, parang nanaginip po ng gising po itong si Secretary Gadon, ano? Parang nakalimutan po niya na natalo po yung kanyang manok sa pagka-vice presidente po mga kabida noong 2016, ano? Eto, logic lang talaga, Secretary Gadon. Kung totoo yung sinabi mo na dahil ho sa mga Ilocano at saka mga loyalista po, kaya nanalo po itong si Digong, bakit natalo po si Bongbong kay Lenny? Logic lang. Okay? Common sense. Alright? Bakit ho nanalo si Digong at natalo po itong si Bongbong Marcos kay Lenny? Kung talagang totoo yung sinabi mo na because of the Ilocanos and the Marcos loyalist, kaya nanalo po itong si Digong, bakit natalo po itong si Bongbong? Ibig sabihin na hindi binoto ng mga Ilocano at saka mga loyalista po itong si Bongbong. Si Digong yung kanilang binoto, kaya nanalo at natalo po itong si Bongbong Marcos against Lenny Robredo. Diba? So saan yung logic doon? Huwag mong sabihin na inatsyapuera po nila itong si Bongbong at saka si Digong yung kanilang binoto. Malabo yata yon, di ba? So, it goes to show lang talaga, Secretary Gadon, na wala hong sinabi yung boto po ng mga Ilocano at saka ng mga loyalista po. Di ba? Ito, papatunayan ko po. Yung pag-amin po ni Senator Amy Marcos, hindi naman po lingid sa kalaman po ng karamihan, no? Na ito po ay widely published yung kanya kong sinabi, ano? Na inamin po niya na sila mismo ay nagsusumamo po kay Sara Duterte at sa mga Duterte noong 2021. Okay? Pumunta po sila ng Davao City dahil gusto ho nilang kunin yung support ng mga Duterte. Okay? Mismo si Amy Marcos, Secretary Gadon, ang nagsabi niyan, no? Okay? Ang sabi po ni Amy, hindi ho nila kakayanin si Lenny Robredo kung sila-sila lang po. So, kailangan po nila ang tulong ng mga Duterte. Kaya nga, nung may arrangement na po, no? Na tatakbo bilang presidente po itong si Sara, tapos ito pong si Bongbong ay magba-vice po, no? Pero si Sara, hindi ho siya interesado doon ho sa pagiging presidente po ng Pilipinas. Kaya nag-slide ito, ano? Naging vice president po ni PBBM, ano? At saka si BBM that time, siya yung kandidato sa pagkapangulo po ng Pilipinas. Yun yung totoo. Yun yung sinabi po ni Amy Marcos. At bakit kami maniniwala po sa inyo? Mismo yung kapatid na po ng Pangulo ang nagsabi niya, ano? Okay? Now, ito. Meron pang sinabi pa siya doon. Wala ho daw silang choice kung bakit si Digong yung kanilang sinuportahan. Dahil that time daw, ang mga kandidato bilang Pangulo is Lenny Robredo, si Jejo Marbinay, Grace po, Mar Rojas, perceived as yelohan daw ito no? Mga nasa liberal side, ano? Kaya since si Gadon po ay isang loyalista po mga kabida,
So, ang kanya pong sinuportahan, ito pong si Digong. Kasi wala daw silang choice eh. Diba? Tapos nangako daw itong si Digong na ipapalibing daw yung ama po ni PBBM o ni BBM, ano? Si dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos Sr., ano? Kaya, yun, sinuportahan daw nila itong si Digong. Okay, ibibigay ko yan sa'yo. No, yung sinabi mo na wala silang choice, okay? Pero yung sinabi mo na dahil ho sa mga Ilocano at saka mga loyalista po ng mga Marcos, kaya nanalo po itong si Digong. I will disagree with that, no? Dahil ho, yun nga, common sense na lang at saka logic. Okay? Bakit natalo si Bongbong? Kung nanalo po itong si Digong dahil ho sa mga Ilocano at saka mga loyalista, bakit natalo po itong si Bongbong Marcos? Yun, logic lang yun. So, ibig sabihin, hindi ho sapat yung boto ng mga loyalista at saka ng mga Ilocano. Isa din sa mga factors kung bakit ho natalo si Bongbong kasi hindi ho siya dinala po ng mga Duterte. Kasi yung vice president po ng mga Duterte that time o ni Pangulong Duterte is si Alan Peter Cayetano, ano? Malaking factor kasi yon kung dinala po ito ng mga Duterte o dinala po ni Pangulong Duterte po itong si Bongbong that time, may posibilidad pa na manalo. Okay? 'Di ba? Hindi yung sinabi po ni Gadon na nang dahil po sa mga Ilocano at saka ng mga loyalista po ng mga Marcos kaya nanalo po itong si Digong. Okay? Yun yung magkaiba, no? Magkaiba. Hindi ko nga alam kung saan po humugot po ng impormasyon po itong si Gadon eh, ano? Kung po pwede lang pong ipatawag po ito sa TRICOM kasi nagkakalat po ng fake news. Sana ipapatawag po ito, ano? Kasi fake news yung sinabi niya eh. Na dahil po sa mga Ilocano at saka mga loyalista na kaya nanalo po itong si Digong. Pwede hong hindi ko nga alam eh kung nag-iisip ba ito si Gadon sa kanyang mga sinabi. Kasi pwede hong ibalik po sa kanya yun eh. Yun nga, yung kay Bongbong eh. Bakit natalo yun eh? Anong pwedeng isagot niya ni Gadon? Sasabihin po niya, dinaya? Yun ba yun? Di ba? Baka yun yung sabihin po ni o sasabihin po ni Gadon na dinaya yun si PBBM o si BBM kaya natalo po ni Lenny. Ito, yung sinabi po ni Amy Marcos, yung pag-amin po niya na hindi ho nila kakayanin si Lenny Robredo kung sila-sila lang po yung tatakbo, wala pong suporta mula sa mga Duterte. O paano mo yan sasagutin, Secretary Gadon. Diba? So, hindi na po tayo magtataka kung ano-ano yung mga sinasabi po ni Gadon, Kasi yan yung tatak niya eh. Trademark niya mga kabida eh, Gumagawa po ng istorya. Yung survey, sabi po niya na nung nag-survey daw yung mga congressmen, nasa top 4 lang po itong si Sara. Number 1 si PBBM. Excuse me. Sino-sino sinong kinumission po ng Anong survey firm po ang kinumission po ng mga kongresista? Aber? Ang pagkakalap ko po, nakapublish yan no? Survey po ng SWS, survey po ng Pulse Asia, top contender po itong si VP Sara, pagka-presidente po ng Pilipinas. Mas maniniwala po ako dito sa survey po ng SWS at saka ng Pulse Asia. Okay? Kung gusto ho ni Secretary Gadon, scan niya yung mga previous balita, previous news po. Noong 2021, about surveys po, presidential surveys. Lalabas yung surveys po kung saan po ay nagtap po itong si Sara Duterte, Diba? So, yun. Puro mga mali-mali yung mga sinabi po ni Gadon mga kabida. Kaya, hindi na ako, kaya nga, tinatawanan ko lang po itong si Gadon nung sinabi po niya yan. Kasi hindi yun totoo. Actually, hindi yun totoo. At saka, wala naman pong maniniwala kay Gadon. Disbarred lawyer yan, di ba?